Fortunately, hindi natuloy ang pagkawala ng malay ni Tricia. Nakabawi agad si Arlene sa shock at pinainom nito ang kaibigan. Champagne, hindi drinking water, ang ininom ni Tricia. Nahimasmasan siya pagkaraan. Hey! Ani Kyle sa magkaibigan. Are you gonna tell me who that guy is? He looks Middle Eastern to me, even if he's wearing a smart suit and tie, and not the traditional thobe. And the guy with him, he's from the same region, and definitely has the word bodyguard written all over his looks and demeanor. Bago masagot ni Tricia kung sino ang dalawang lalaki, tumindig ang kasama ng nagpabigay ng champagne at lumapit sa mesa nilang tatlo. Magalang itong bumati, si Azam, at nag-apologize sa pag-istorbo sa kanilang dinner. Pagkaraay, in-address nito ng direkta si Tricia. Nito, Sir Rashid sends his warmest wishes to you. He would be very grateful if you will join him in his table for a brief talk. Hindi na sorpresa si Arlene pagkabanggit ng bodyguard sa pangalan ng amo. Yun na nga ba ang hula niya? Si Kyle ay naalala agad. Siyempre, ang ginawa kay Tricia ng Rashid na iyon. Nagdilim ang mukha ng Australian. Kahit maraming taon na ang lumipas, mahirap malimutan ang ginawang pang-aapi ng lalaking iyon sa best friend ng misis niya at misis ng yumao niyang best friend. Sabi ni Kyle kay Azam, Mister, if your companion wants to speak to Tricia, he can join us here instead of... No. Maagap na putol ni Tricia sa sinasabi ni Kyle. It's okay, Kyle, Arlene. I prefer to speak to Sir Rashid at his table rather than ask him to join us. Tumayo si Rashid Sahir nang ilang hakbang na lamang palapit si Tricia sa mesa nito. Bahagya itong ngumiti at inalayan si Tricia sa pag-upo. Si Azam ay lumayo sa dalawa. Nagtungo ito sa bar ng restaurant, naupo sa stool, umorder ng soft drink. Mula roon na lang nito binantayan ang amo. Ani Rashid kay Tricia, Can I offer you anything? A drink, perhaps? Dessert? Coffee? Tinitigan lang ito ni Tricia. Ipinahalata niya ang kanyang galit dito. I cannot blame you, Tricia. May I call you that? Can't blame you if you're still angry with me after all these years. I'm not really a bad person, Tricia. I am, as a human, perhaps more so than most people. Oh yes? Sarcastic ang tono ni Tricia. Is sending me back to my country in the middle of the night a humane act? Sasagot na sana si Rashid Sahir, pero may idinugtong pa si Tricia. I had done absolutely nothing bad to you. In fact, I was going to tell you something, a favor for you, but you chose not to hear it. Instead, you sent me packing and unemployed and lost and confused as to why I deserved something short of actual official deportation. Malungkot na umiling ang lalaki. Noon na po na ni Tricia na bagaman matikas pa rin at magandang lalaki ang dating amo.
Malaki ang itinanda nito. Mas marami na ang puti sa buhok nito, gayon din sa balbas at bigote. Pero naroon pa rin ang ere ng pagiging VIP nito, ang pagiging kabilang nito sa powerful few sa sarili nitong bansa. You were going to do us. Iminwestra ni Rashid silang dalawa ni Trisha a big tragedy. You were going to cause the biggest heartache of our life. How? Namimilog ang mga mata ni Trisha sa galit at disbelief. Let me start from the beginning, okay? Sabi ni Rashid. Lumagok muna si Rashid sa hiyer ng iniinom na iced tea. Maliliit na lagok lang. Pasimsim na tila tinitipid nito ang iniinom. But he was actually trying to gather enough courage. Napakasakit. Matatanto ni Trisha paglaon. Ang gagawin nitong paggunita sa nakaraan. Sinimulan ni Rashid ang salaysay sa pagsasabing alam nito ang tungkol sa extramarital affair ng asawa sa London. Ang totoo, binayaran daw nito ang gym instructor para maging lover ng misis. Maging ang French masseur na si Pierre ay binayaran din daw nito. I don't believe you. Prangkang comment ni Trisha. Why should I make this up? Pierre told me, no, not directly to me but through Azam, who dealt with my wife's lovers. What actually happened on the night that I flew to London and caught him and you in the shower. Namula si Trisha. So you see, Trisha, dugtong ni Rashid. I was aware that Yasmin just used you to cover up for her. And I knew from the time you went to work for my wife as her personal assistant and hairdresser, and whatever else that you were married to Alex. Nagimbal si Trisha sa narinig. Sinabi ni Rashid sa hiyer kung gaano ang kapangyarihan ng salapi. Ginamit daw nito iyon para paimbestigahan ng gusto ang background niya sa Pilipinas. At kung raw malaking okasyon ang kasal nila ni Alex, madali iyong naging bahagi ng report ng nag-background check sa kanya. Pero hindi raw yun alam ng misis. Nang panahong iyon, di naman daw importante kaya single o married ang personal staff nito. Sa pamamagitan daw ni Azam, nalaman ni Rashid na loyal si Trisha sa misis nito. Pruweba ang mga pagtatakip ni Trisha sa pagdadala ni Madam ng lalaki sa London apartment. Masaya raw si Rashid na loyal ang sinumang personal staff ng misis. May I ask why? Tanong ni Trisha. I'll tell you why later, Trisha. Let me finish telling you my story. Sagot ni Rashid. Nagkagat labi na lang si Trisha. Dumarami lang sa halip na mabawasan ang mga tanong sa kanyang isip. Nang irekomenda raw niya si Alex bilang personal driver ng misis, hindi raw ito nagtaka. Siyempre, gugustuhin daw ni Trisha na makasama ang mister. Pero ang hindi raw inaasahan nito ay nang magkagusto ang misis kay Alex. Napakasakit daw sa loob nitong konsentihin ang esposa sa pagkakagusto sa mister ni Trisha. Paglaon, natanto raw nito
na hindi lang pisikal ang naging attraction ni Yasmin kay Alex. My wife, pabuntong hiningang sabi ni Rashid, had fallen in love with your husband. Napapikit si Tricia. Wala sa loob niya ang paghugot din ng buntong hininga. Iyon din ang naging hinala niya noon na umibig si Madam Yasmin kay Alex. Sinabi ni Rashid na alam nito kung bakit dumalas ang pagdalaw ng misis sa family estate niyon para makasek si Alex at si Tricia ang pantakip. Alam daw ni Rashid kung gaano iyon kasakit sa kanya. Kaya nang magpasabi siya na may sasabihin siya tungkol sa amang babae. Alam daw agad nito na nasagad na si Tricia at isusumbong na ang kataksilan ng misis. That's why I sent you home, Tricia. Sabi pa ni Rashid. Although I discovered soon that you only flew up to Bangkok. Since then, you have not returned to the Philippines. Why did you send me home? Matalim ang tinig ni Tricia. You owe it to me to tell me the truth now. Sabi ni Rashid. Do you think you can speak to me, Tricia, without the presence of my secretary and personal assistant? Nagalit na siya. Akala ni Tricia, iniiba ni Rashid ang paksa. Umiling si Rashid. My culture is so different from yours. Here in Australia, yes, we can share a table and speak almost privately. The others, iminwestra nito ng tingin ang mga customer na busy sa pagkain, sa pagkukwentuhan. Walang pakialam sa iba pang customer din. They won't listen to us, Tricia. It's rude to eavesdrop. But with my position in my country, with my marriage to one of the members of royalty, I can never ever give audience to a woman, and a foreigner at that, without the presence of my staff who are loyal to Yasmin's clan. Sabi ni Tricia na kung loyal kay Madam Yasmin ang staff na makikinig sa isusumbong niya, ano ang dapat ipag-alala ng kausap? Napailing na lamang si Rashid Zahir. Isinuko ang hangad na ipaunawa kahit ang bahagi lang ng kultura ng mga ito. Obvious na hindi yun kayang sakyan ni Tricia sa maikling pag-uusap. Ang sabi na lang nito, if I allowed you to inform me about Yasmin's sexual relations with Alex, my staff would lose no time in reporting that to their clan. And do you have any idea what would happen? Sinabi ni Tricia na siyempre, pagtatakpan ng mga iyon ang kataksilan ng miyembro ng kanilang pamilya. Hindi ba dapat ay ganoon? Tanong ni Tricia. Umiling si Rashid. Sinabing hindi ganoon ang mangyayari. Ang pangunahing loyalty ng mga iyon ay sa kanilang paniniwala at batas na ayon sa kanilang relihiyon. And do you know what would happen to both my wife and your husband, Tricia, if their misdeed was discovered because you told on them to me? Tiningnan lang ni Tricia ang kausap. Alam niyang ang parusa sa mga babaeng nagtaksil sa asawa ay ang batuhin hanggang sa mamatay. Ngunit alam din ni Tricia na powerful at mapera si Madam. Huwag nang sabihing member din ito ng royalty. Ang paniwala ni Tricia
Noon at magpahanggang sa mga sandaling iyon, hindi sakop ang dating amo sa ganoong uring parusa. Sinabi niya iyon sa kausap. "You're so naive, Tricia." Malungkot na hayag ni Rashid Zahir. "But I don't blame you. In your country, the rich and the powerful can get away with most anything. But not in my own country." Sinaid muna ni Rashid ang iced tea bago muling nagsalita. "If I allowed you, Tricia, to reveal to me my wife's and Alex's crime, Yasmin would be beheaded." Nagimbal si Tricia. Pero hindi nagbibiro ang kausap. "And Alex," patuloy ni Rashid, "being her partner in her infidelity and a foreigner, would be executed, beheaded as well, in the public square and witnessed by all." Nanlamig si Tricia. Namutla. Hindi siya makahinga. Tila siya nahihilong hindi mawari. Sa loob-loob niya, si Alex, pupugutan din ang ulo tulad ni Madam Yasmin kung natuloy ang pagsusumbong niya noon. Biglang hinimatay si Tricia sa labis na pagkagimbal. Naantig din ba ang inyong loob sa tindi ng pag-ibig ng isang hindi kalahi sa kanyang misis? Pero promise, mapapaluha din kayo sa susunod na kabanata. Malapit nang magwakas ang love confession na ito ni Tricia. Abangan!